magandang hapon mga ka-greeners. Today is Friday, August 15, 2025 at ang oras natin ngayon ay 3:50 na ng hapon. So, kung mapapansin nyo, may sombrero tayo kasi magpupunla tayo ng Fabeto na pechay. So, meron na akong naipunla nung nakaraang linggo na pechay. Pero dahil kailangan ng gulay sa paaralan ng aking anak, so nag-suggest yung mga kapwa ko, mga magulang, na yung ipinula ko na lang yung itatanim doon sa garden. So bale itong sachet na ito ay galing ito sa mga magulang, kaklase ng aking anak. So itong sachet na ito, bale yung kapalit ng aking ipinunla na mga buto ng pechay. So for now, dahil wala tayong ibang ginagawa, para magiging productive naman yung araw natin, so kahit na umaambon, ay nagbabalak ako na magpunla na ngayon ng pechay. Para naman sa darating na araw ay tutubo na sila at may maitatanim na tayo. Dahil may inihanda na akong paglalagyan sa ating pagtataniman ng Fabeto na pechay. So, let's go and let's start sowing Fabeto pechay. By the way mga ka-greeners, so yan yung sinasabi ko sa inyo na paglalagyan ng ating Fabeto seeds na pechay. So, dyan natin ilalagay yung mga tumubo na ng mga pechay para masikatan ng araw. At ito yun mga ka-greeners, ang pechay na naipunla ko na balak na itatanim doon sa garden ng aking anak or garden sa paaralan ng aking anak. So yan yung pechay. So for now, magpupunla tayo ng panibagong pechay. At kitang-kita nyo naman sa langit na hindi maganda yung panahon. Kasi dito sa amin ay everyday na lang na umuulan. Kaya hindi matapos-tapos yung ating ginagawa na paglalagyan or poste. So, maipapakita ko sa inyo sa susunod na mga vlog ko yung ginagawa natin o yung pagpapatayo natin sa poste. So, for now, magpupunla muna tayo ng Fabeto seeds na pechay para sa darating na araw ay may tububo na. So dyan nakalagay yung matatabang lupa na ibinilad ko nung nakaraang araw. So kukunin ko muna mga ka-greeners para maihanda na natin ang pagpupunlaan ng ating Fabeto seeds na pechay. So yan yung lupa na ating gagamitin mga ka-greeners. So ito yung ibinilad ko na lupa. So medyo hindi nabasa at pwedeng-pwede na itong pagpupunlaan ng ating pechay.
Ganyan lang yung ating ginagawa. Simple lang, di ba? Pero, masaya. Masaya ito mga ka-greeners. Fabeto. Maski sa kanyang lalagyan ay may Fabito. So, hindi mo makakaligtaan yung kanyang pangalan. So, ganito yung kulay mga ka-greeners ng pichay or buto ng pichay na nakasashay. So, ibubud-bud lamang natin. Ayan. So, tama na yan. At saka, i-keep natin ito para sa susunod na gusto natin magtanim ay mayroon pa. At saka, takpan natin. Ayan, natakpan na natin. At may isinulat akong label kung kailan natin ito itinatanim. So, ito yon. So, ito yung label kung kailan natin itinatanim. Pichay, August 15, 2025. So, ayan lang. O, diba? So, darating na ilang araw ay tutubo na ito. So, dito natin sila ilalagay. Medyo matubig dito. At may lettuce tayo dito na seeds. So, susubukan natin itong itatanim ulit kung tutubo ba. Kasi last year man yata to nung binili ko. Pero ang expiration niya ay October pa. Ay, November. So, itatry natin kung tutubo pa ba ito. Yung lettuce na Greenspan at saka Grand Rapids. So, ito muna ang Greenspan. Ito lamang sa pots na maliit. Ayan. So, nabuksan ko na ito kasi ginamit ko ito last year. Doon sa area natin noon. Sana ay hindi pa to sira. Sana ay tumubo. Oh, ito. So, ito yung kulay. Maitim or brownish yung kulay ng green span na lettuce. So, let's try na ibudbud sila at sana ay tumubo. Dahil may pinsan yung asawa ko na excited na kumain ng lettuce. Medyo nadamihan. So, ibabalik natin yung iba. Ayan. Yung green span. Ah, yes. Green span na lettuce. At may label din tayo kung kailan natin ipinunla. So, kasabay sila ng Fabito na pichay. So, yan. At ito namang
green span yung ating ipupunla mga ka-greeners. So, ito na naman, green span. So, pareho sila maitim. Ay, may pagka-brownish yung kanilang buto. Hoping na sana ay tumubo nga sila mga ka-greeners para may makain na tayo na lettuce at para makapag-bigay na tayo sa pinsan ng aking asawa na gustong-gusto yung lettuce. Gustong-gustong niyang subukang kumain ng lettuce. Hindi ko muna sila didiligan mga ka-greeners sapagkat medyo moist yung lupa natin ginagamit. So, ito yung kanyang label. At dito ko muna sila ilalagay dahil bagong punla sila. So, kapag may kaunting tumubo, so doon natin sila ipapakita sa sikat ng araw. Ayan. At dahil natapos na nating naipunla yung mga pichay at saka yung lettuce, dito naman tayo sa pangunguha ng Madre de Agua. Kung saan ito ay ipapakain natin sa ating mga alagang baboy. So maganda daw ang Madre de Agua. Buti na lang ay may tanim kami. So, kadalasan pinapakain namin ito ang snacks ng mga baboy. So, madali namang tumubo yung Madre de Agua. So, madali natin itong mapapadami. At marami daw ang mga benepisyo ng Madre de Agua. Dahil lalong mas giganahan kumain ang mga alagang baboy kapag kumakain sila ng Madre de Agua. At maraming sustansya ang makukuha sa Madre de Agua. So, diba? Madami na to. Busog na dito yung ating mga baboy. So, ito na mga ka-greeners, yung ating Madre de Agua para sa ating mga alagang baboy. Tara, magpapakain muna tayo ng baboy para makita nyo yung mga alaga kong baboy. At i-flex ko sa inyo yung ating kamatis na nasisira ng palaging ulan. So, may dalawang bunga, yung mga panibagong bulaklak na sira at saka nahulog. So, yan yung kamatis natin na nakakatanim sa balde. So, dito na tayo sa baboy. Ito yung mga baboy. So, pakainin natin sila ng Madre de Agua. So, hati-hati lamang sila mga customers. Dahil madami sila. Mas kabila.
So, nag-i-enjoy sila sa Madre de Agua. Ayan, oh. Yung mga biik. So, enjoy na enjoy. Yan. Kahit sa iksi ng aking vlog, sana ay may natutunan kayo sa araw na ito na dapat tayo ay magiging productive everyday. Kahit ano pa man yung ginagawa nyo na ikinakasaya ng iyong puso. So, para sa akin, productive na yon dahil nasisiyahan kayo. At sana, sa araw na ito ay nagustuhan nyo ang video ito at sana ay huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. At maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa aking gardening journey. Hanggang sa muling pagkikita, this is Bing and happy gardening! Bye!